Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga dumanas ng respiratory-related illness dulot ng Taalvag, humigit kumulang 850 na. Mga lugar na itinuturing na poll hotspot sa BSKE, hindi bababa sa 246. Senyor Aguila na leader ng umano'y kulto sa Surigao del Norte, inusig sa Senado. LTO nagbabala sa publiko ukol sa road rage. Philippine Navy nakatakdang pamunuan ng exercise sama-sama ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga atletang Pilipino patuloy ang pag-arangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, higit kumulang 850 mga individual ang naitalang nakaranas ng sakit na may kaugnayan sa paghinga matapos ang pag-oolboroto ng Bulkang Taal. Kaugnay nito, karamihan sa mga ospital ay mula sa humigit kumulang 19 na lugar sa Batangas, subalit wala namang naitalang malubhang karamdaman dahil outpatients ang mga naiulat na nangangailangan ng medikal na atensyon. Sa kabila nito, patuloy pa rin na naghahatid ng tulong ang NDRRMC sa mga apektadong lugar. Para sa BSKE updates, hindi bababa sa 246 na lugar ang itinuturing nasa ilalim ng red o areas of grave concern para sa darating na BSKE 2023. Karamihan sa mga poll hotspots na ito ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao at Eastern Visayas. Ito ang mga lugar na higit tinututukan dahil sa matinding tunggalian sa politika at karahasan na nakalipas ng mga halalan. Ayon sa COMELEC, inaasahan na mas marami pang mga lugar ang maaaring dumagdag sa listahan ng election hotspots habang papalapit ang araw ng halalan. Samantala, inaasikaso na ng DICT na may sibilik ang DNS server ng PhilHealth matapos maganap ang hacking sa database nito. Daniza Lopez para sa balita. Kasalukuyang nasa proseso na ng pagbabalik sa sistema ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang Department of Information and Communications Technology o DICT matapos itong maapektuhan ng Medusa ransomware. Matatandaang naging manual ang operasyon ng PhilHealth noong ika-22 ng Setyembre dahil mahigit 70 workstations ang naapektuhan ng nasabing cybersecurity attack. Ayon sa DICT, patuloy ang pag-iimbestiga sa nangyari at paglalagay ng seguridad sa sistema nito. Kinumpirma naman ni PhilHealth Senior Vice President ng Health Finance Policy, Dr. Israel Francis Pargas, na walang nakompromisong personal at medikal na datos mula sa mga miyembro. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, bilang pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng Philippine Coast Guard, pinaghahandaan nito ang relief operation sa ilang lugar sa Zambales. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, isa ang Philippine Coast Guard sa nagpapanatili ng seguridad ng karagatan sa bansa. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang mga relief operations sa mga nangangailangang mamamayan, partikular na ang mga indigenous people o IP. Kaya naman sa paggunita ng PCG ng ika-122 anibersaryo, naglunsad ito ng donation drive upang makapagsagawa ng relief operation sa Iba, Zambales, partikular na sa Aita community. Ayon kay Coast Guard Civil Relations Officer Ensign James Ivan Versosa, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng relief operation sa lugar dahil matagal na nitong pinapatibay ang relasyon nito sa nasabing komunidad. This will help them with their basic needs, for everyday needs, their necessities.
Kaisa ang One Media Network at G-Satellite sa advocacy ang paggawa ng mga makabuluhang hakbang para sa ikabubuti ng mamamayan, kaya naman higit 150 food packs ang nai-turnover nito sa headquarters ng PCG. Ang nangyaring turnover ay pinangunahan ni One Media Network Vice President for Operations Lorlene Garcia Velarde kasama si Coast Guard Versosa at iba pang opisyal ng Coast Guard. Maraming salamat po sa GSAT at sa One Media para sa mga dagdag po na relief goods na makakatulong po sa ating Aita community in partnership with the Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, and the Star Magic. Kabilang sa mababahaginan ng mga donasyon sa Iba Zambales ay ang Aita Community of Sitio, Lupang Pangako Resettlement Elementary School at Barangay Agustin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. 87 araw na lang Pasko na. Alinsunod sa traffic assessment na isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong buwan ng Setyembre, inamin nilang patuloy ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Metro Manila, partikular na ang kahabaan ng EDSA. Dahil dito, sinabi ni MMDA Chair Don Artes na naghahanda na sila ng traffic management kung saan nakatakda silang magsagawa ng vehicle count sa susunod na buwan. Batay sa nakalipas na datos ng MMDA, karaniwang tumataas ng 10% ang bilang ng mga sasakyan tuwing Burr months. Kaya naman ipinaghanda na rin ang publiko sa aasahang bigat ng daloy na trapiko. Matapos ang inaugurasyon ng MMDA's Motorcycle Riding Academy, inumpisahan na nito ang training sa mga empleyado. Kabilang dito ang pagbibigay ng lectures at practical driving exercises. Matatandaan itinatag ang Motorcycle Riding Academy upang magbigay gabay sa mga motorista sa tamang pagmamaneho at maiwasan ang aksidente sa daan. Sa ating ulat panahon, aantabayanan ng bansa ang posibleng pagpasok ng 2 hanggang 3 bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Oktubre. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakaapekto ang trough ng isang low pressure area o LPA sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang nagpapatuloy pa rin ang habagat na nagpapaulan naman sa kanlurang bahagi ng Timog Luzon at Visayas. Posibleng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan ang maaaring maranasan sa silangan at gitnang bahagi ng Visayas. Gayon din ang Palawan, Zamboanga Peninsula at natitirang bahagi ng Visayas ngunit dulot ng habagat. Habang posibleng pagbaha pa rin ang aasahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM binigyang prioridad ang plano ukol sa progresibong pagbabago ng bansa. MOA na nagbibigay oportunidad sa mga hindi nakapasa ng nursing board exam, nilagdaan ni PBBM. Senyor Aguila na leader ng umano'y kulto sa Surigao del Norte, inusig sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bilang paninindigan ng pamahalaan sa progresibong pagbabago sa bansa, inilunsad ang National Innovation Agenda and Strategic Document o NIASD. Narito si Francis Riudique para sa balita. Hindi lamang plano kung hindi pagpapakita ng paninindigan tungo sa mas matatag at progresibong kinabukasan ng Pilipinas ang ipinakita ng pamahalaan.
Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ilunsad nitong kamakailan lang ang National Innovation Agenda and Strategic Document o NIASD na sumasalamin sa 10 taong Innovation Roadmap ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang paglulunsad na ito ay bilang pagkilala sa bansa sa natatangi nitong estado bilang isa sa mga innovation achiever sa Southeast Asia. Sa ilalim ng Innovation Roadmap na ito ay ang pagtutok sa pagbabago sa sektor ng edukasyon, pinansyal, kalusugan, supply ng pagkain, kalakalan, transportasyon, seguridad ng bansa, enerhiya, serbisyo publiko at likas na yaman sa karagatan. Dagdag pa rito, binigyang diin ng Pangulo na ang mga layuning pagbabago ng administrasyon ay magiging posible sa plano nitong pagpapaunlad ng mga pasilidad at infrastruktura sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinigay ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang kanyang buong suporta at pakikiisa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglulunsad ng 2023 to 2032 National Innovation Agenda at Strategy Document ng National Innovation Council nitong kamakailan lang. Ayon sa DOH, ang kaganapan ay isang paraan upang bigyan diin ang layunin ng bansa para sa pagbabago at nagbigay ng roadmap at mga estratehiya para sa pamahalaan ng pagbabago, pagpapabilis at pagpapaunlad ng mga pampublikong pribadong partnership. Bukod sa DOH, nagpakita rin ng suporta ang mga kinatawan mula sa development partners, miyembro ng gabinete at akademya sa nasabing kaganapan. Matapos ang pakikipagsapalaran ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte, dininig sa Senado ang mga karahasang kanilang kinaharap upang masiyasat ang di umano'y kulto sa kanilang komunidad. Narito ang buong detalye ng balita. Upang masiyasat ang mga isyong kinakaharap ng mga biktima sa Sitio Kapihan ng Socorro, Surigao del Sur, dininig sa Senado ang mga pinagdaanan nila sa di umano'y malakultong lipunan na ito. Kamakailan base sa pagsisiyasat ni Senadora Risa Hontiveros, ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na kilalang Omega de Saloner ay isang samahan lamang. Ngunit labis itong ipinagtakan noong ang kanilang leader na si J. Renz Kilario o kinilala bilang Senyor Aguila ay nagpahayag bilang bagong Santo Niño o Jesus magmula noong taong 2017. Nitong ika-28 ng Setyembre, ang pagdinig ukol sa isyu ng panggagahasa, pang-aabuso at karahasan sa komunidad ng Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro ay isiniwalat ng 4 na saksi na mismo ring biktima sa di umano'y malakultong pamamaraan ng nasabing grupo. Isa sa mga biktima si alias J na 15 taong gulang kung saan kanyang isiniwalat na siya'y pinilit magpakasal sa isang miyembro ng kanilang grupo na nag-otorisa kay Kilario sa panggagahasa sa mga menor de edad ng organisasyon. Dahil base sa pinag-uutos ni Kilario, ito ay kanilang paniniwala upang maligtas sa kasalanan. Kabilang din riyan ang mga biktima na sina Coco at Mark kung saan sila'y pinilit na magpakasal sa ibang miyembro ng grupo na siyang nirekomenda ni na Janet Ahok at Karen Sanico. May mga insidente rin ng panggagahasa na naganap ukol sa mga biktima dahil inatasan ni Senyor Aguila na ang lahat ng mga kinasal na dalaga na makipagtalik sa kanya. Bukod pa riyan, nilabag din ng SBSI ang karapatan ng mga kabataang makapag-aral. Dahil sa murang edad, kung hindi sila pinipilit magpakasal, ang iba naman rito'y pinag-iensayo upang maging sundalo. Base sa pahayag ni Police Colonel Lodemer Lode, sinampahan na ng kaso kaugnay ng human trafficking, kidnapping, serious illegal detention, adultery, vowsy at child labor ang leader na si Kilario at iba pang miyembro nito. Ukol sa nangyaring pagdinig, ipinag-utos ni Senador Bato de la Rosa ang pagpiit kay Kilario at iba pang 3 pinuno ng kulto na sina Karen Sanico, Rosel Sanico at Janet Ahok matapos silang mapatawan ng contempt sa kanilang testimonyang ipinahayag. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang inaprubahan ng Kongreso ang budget para sa 2024 National Expenditure Program ng Department of Agriculture o DA.
Ang budget na nagkakahalaga ng mahigit sa 165 bilyon ay naglalayong itugon sa lokal na produksyon sa agrikultura upang mapaigting ang food security at paglago ng ekonomiya. Bahagi na rin sa layunin ng ahensya na pababain ang presyo ng bilihin, paunlarin ang value chain at isulong ang consolidation at modernization sa nasabing sektor. Ipinahayag din ng kinatawan ng Isabela at DA budget sponsor Tony Pet Albano na isa ito sa mga hakbang ng administrasyon upang palaguin ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Isang magandang balita para sa mga hindi nakapasa sa nursing board exam dahil nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Memorandum of Understanding o MOA na nagbibigay oportunidad sa kanila na magtrabaho. Ito ay magiging posible dahil sa paglulunsad ng Clinical Care Associates Upskilling Program kung saan ito'y alternatibong paraan upang makapagtrabaho ang mga underboard nurses, ngunit kailangan maipakita nila ang nararapat na mga antas ng kakayahan at kapabilidad. Ang inisyatibong ito ng administration ng Marcos ay bilang tugon sa nakakaalarmang kaunting bilang ng mga healthcare practitioners sa bansa. Muling nagpaalala ang LTO sa publiko na habaan ng pasensya at respetuhin ang mga kapwa driver sa daan para maiwasan ang road rage. Daniza Lopez para sa Balita. Sa naganap na road rage sa Marikina City kamakailan lang na nagdulot ng trapiko, muling ipinaalala ng Land Transportation Office o LTO ang kahalagahan ng pagiging kalmado at pagkakaroon ng respeto sa mga tao sa daan. Nagbigay babala na ang LTO na papatawan ng parusa ang sinumang sangkot sa road rage. Para kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ito ay magbibigay aral sa publiko para isantabi ang kanilang galit sa daan at maiwasan ang insidente. Tiniyak din ni Mendoza na agaran ang magiging aksyon sa mga kaso ng road rage. Ayon kay Mendoza, sa pagtaas ng kaso nito ay mananatili ang dedikasyon ng ahensya para solusyonan at tugunan ang mga ito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kinulimbat ang halos 500 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng humigit sa 3 bilyong piso matapos ang seizure operation ng PDEA, NBI, DOJ at BI. Tunghayan rito ang buong detalye ng balita. Sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs o BOC sa National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Department of Justice o DOJ, kinumpis kanila ang mga nakulimbat na droga sa halagang 3 bilyon at 8 milyong piso kamakailan lang sa port ng Subic. Base sa ulat ng intelligence group, nahuli ang 530 pakete na may bigat na 1 kilo ng shabu, kung saan ito'y ikinubli bilang 881 bag ng animal feeds galing Thailand. Matapos ang nasabing operasyon, nagsampa laban rito ng warrant of seizure and detention dahil sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Ang nasabing aksyon ng BOC at iba pang ahensya ay bahagi ng kampanya upang sugpuin ang paglaganap ng droga sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. IFOPhil sinulong ang pagsugpo ng pamimirata at imitasyon sa produkto at serbisyo ng bansa. Mga atletang Pilipino patuloy ang pag-arangkada sa Asia 2023. Twice handa na sa Ready to Be concert sa Manila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Alinsunod sa pagsugpo sa pamimirata at imitasyon sa mga produkto at serbisyo sa bansa, naglugtsad ng iba't ibang pamamaraan ang intellectual property of the Philippines ukol dito. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro.
Nagbigay ng paalala ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL sa publiko hinggil sa importansya ng pagrespeto sa mga intelektual na pagmamay-ari ng mga owner ng produkto at serbisyo sa bansa. Dahil ayon kay Director General Attorney Roel Barba ng IPOPHIL, maraming mga creative individuals ang hindi alam ang karapatan nila pagdating sa intellectual property rights. Dagdag pa ni Barba na ang karapatang ito ay mahahalin tulad sa isang birth certificate kung saan ito ay importante sapagkat ito ang magsisilbing katunayan ng owner sa mga interesadong investors nito. Ayon sa datos, nakamit ng ahensya ang target na bilang na 4,000 filings ng registration, kalahating mas mataas sa nakaraang taong 2,000. Nais din ng ahensya na hindi lang ang mga malalaking negosyante ang magbe-benefit sa IP protection, kundi pati na rin ang mga maliliit na enterprises. Kaugnay nito ay mayroon ding sponsorship program ang IPOPHIL para sa mga kabataan, ang Youth IP Incentive Program na bukas para sa mga nais magpa-register ng kanilang mga intellectual property kung saan libre ang pagpaparegister ng mga ito, partikular na ang mga estudyante. Ito ay bukas para sa lahat ng mga young investors, edad 23 pababa sa araw ng filing. Samantala, alinsunod sa mandatong ipatigil ang manual transaction sa pag-file ng registration simula noong Oktubre taong 2020 hanggang ngayon, ito ay isinasagawa na online. Bukas ang registration process 24/7 sa pamamagitan ng online application sa ipophil.gov.ph kung saan makakapamili kung anong online payment method ang kanilang nanaisin at sa online din ang issuance ng kanilang certificate. Bunsod ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, magsasagawa rin ng isang summit ang ahensya sa 14 hanggang 17 ng Nobyembre. Sa pagtatapos, nais din nilang makipagtulungan sa DepEd kung saan ay minungkahi ni Barba na idagdag sa leksyon ang paksa na ito sa asignaturang Good Manners and Right Conduct nang sa gayon ay mabigyang edukasyon ang mga estudyante patungkol sa intellectual property rights. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakatakdang pangunahan ng Philippine Navy ang iteration ngayong taon ng Pilipinas at United States exercise sama-sama na nakatakda mula ikalawa hanggang 13 ng Oktubre 2023 sa Naval Forces Southern Luzon o NFSL Area of Operations. Ang sama-sama ay isang bilateral exercise sa pagitan ng United States Navy at Philippine Navy na naglalayong palakasin ang international defense cooperation at isulong ang rule-based international order. Ang mga aktibidad sa kaganapan ay idinisenyo upang higit na mapahusay ang kakayahan ng Philippine Navy sa pakikipagdigma sa pandagat bilang puwersang panlaban sa labas ng pampang ng bansa para sa mga operation ng seguridad sa dagat. Simula noong unang araw ng 19th Asian Games noong ika-23 ng Setyembre, patuloy ang pagkolekta ng mga medalya ng mga pambato ng Pilipinas sa kompetisyon na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Guangzhou, China. Narito si Princess Castro para sa buong detalye. Para sa Asian Games updates, aabante na sa susunod na round ng kompetisyon ang Gilas Pilipinas men's team matapos daigin ng Thailand sa preliminaries ng Group C sa score na 87-72 kahapon. Ang susunod na kakaharapin ng pambansang koponan ay ang bansang Jordan kung saan susubukan nila itong daigin sa laban nito bukas ika-30 ng Setyembre. Habang ang women's team ng Gilas naman ay dinomina ang Kazakhstan sa score na 83-59 sa unang laro nito noong Miyerkules. Sa kabilang dako, bagamat bigong may pagpatuloy ng prominenteng tenista na si Alex Ayala, ang susunod na round ng kompetisyon para sa women's single event, sigurado na ang ikalimang tansong medalya ng Pilipinas sa nagdaang kampanya nito kontra China sa quarterfinals ng kompetisyon. Samantala, sa duo event naman ay aabante si Ayala at Francis Alcantara sa susunod na round matapos daigin ang Thailand sa kanilang nagdaang laban. Sa kasalukuyan, may kabuuang 6 na medalya na ang Pilipinas kung saan nakamit ni martial artist Arnel Mandal ang unang silver medal ng bansa sa Wushu Men's 56 kg competition.
Samantala, aasahan pa ang pagdagdag ng mga medalya sa mga magdadaang araw kung saan aabangan ng pag-arangkada ng mga Pinoy bet athletes na sina Heidelin Diaz at EJ Obiena simula bukas at sa ikalawa ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. It's almost D-Day once, nakatakda ng muling magtanghal sa Manila ang K-pop group na TWICE bilang bahagi ng kanilang ikalimang world tour ang Ready to Be. Ito ang pangalawang pagbisita ng TWICE sa bansa. Matatandaan itinanghal nila ang kanilang TWICE live concert noong 2019 buwan ng Hunyo sa Mall of Asia Arena. Para sa kanilang pangalawang concert sa Pilipinas, gaganapin ito sa Philippine Arena bukas, ika-30 ng Setyembre at sa ika-1 ng Oktubre. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga dumanas ng respiratory-related illness dulot ng Taalvag, humigit kumulang 850 na. Mga lugar na itinuturing na poll hotspot sa BSKE, hindi bababa sa 246. Senyor Aguila na leader ng umano'y kulto sa Surigao del Norte, inusig sa Senado. LTO nagbabala sa publiko ukol sa road rage. Philippine Navy nakatakdang pamunuan ng exercise sama-sama ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga atletang Pilipino, patuloy ang pag-arangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.